Pag-uusapan po natin ngayong umagang ito, yung praying when we fear, we won't have enough. Ang Psalm 23 po, ito po ay isa sa mga well-loved Psalms. Kadalasan po ito ay ginagamit sa mga iba't ibang religious ceremonies, funerals, weddings, even times of personal distress. Kaya ang Psalm 23 po ay nagiging universal source of comfort. Ito po ay Psalm of trust or Psalm of confidence. Papapansin nyo, wala pong lament ito. Walang panaghoy, walang ng kalungkutan. Rather, ito po ay nagpapahayag ng overwhelming tone of peace and security. Ang Psalm 23 po ay ina-attribute na sinulat po raw ito ni Haring David na siya ay kumukuha directly as a shepherd habang siya po ay shepherd boy nung early years niya sa Bethlehem, and later nung siya po ay isang pugante doon po sa Judean wilderness para po takasan ang kanyang mga kaaway. Now, ang Psalm 23 po addresses common fears. Meron pong tatlong common fears na ina-address ng Psalm 23. Una po dito, yung fear of not having enough. It talks about provision. Yung pangalawa po is fear of going in the wrong direction, tackling about guidance. And the last one is fear of not having a secured future, yung issue po ng protection. Now, ang Psalm 23 po, ina-address niya itong mga common fears nating ito. Okay? Pero dito po, sa Psalm 23, pinapakita po sa atin ni David, ang mga fears na ito are irrational. Hindi po makatwiran. Ayon kay David sa Psalm 23, pag meron po tayong tatlong fears na ito, fear about provision, guidance, and protection, at pinapairal daw po natin ito when we are believing in Yahweh, in our God, we are being irrational. Hindi tayo makatwiran. Why? Kasi sabi niya, if you know God, kung kilala mo ang Diyos, you should not allow this fear to dominate your life. Kaya po ang main argument ko po dito sa message natin ito ay ito. When we know Yahweh's covenant love, all our fears in the present and in the future seem irrational. Kung kilala mo ang iyong Diyos, kung kilala natin ang ating Panginoon, hindi po natin paiiralin itong mga common fears na ito. And when we do, we are not being rational. Hindi tayo nagiging makatwiran sa ating pananampalataya. Now, si David po, para kumbinsihin niya ang mga readers niya, gumamit po siya ng mga ancient Near East shepherding traditions to describe po Yahweh as His shepherd. Now, tatlo po dito ang makita natin kung paano po ipinaliwanag po sa atin ni David using ancient Near East shepherding traditions kung ano si Yahweh as our shepherd. Number one, Yahweh is our provider. Kung alam po natin na si Yahweh ang ating provider, we will not allow these common fears to dominate our lives. Verses 1 to 3 po, ang mga talatang niya, diyan po sa main point natin, unang point natin. Sabi po sa verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Because Yahweh is my shepherd, I shall not want. Pansinin po ninyo yung salita, I shall not want. It is absolute negation. It means, I will never be in want. Because Yahweh is my shepherd. Yung pong tense dyan, yung pagkakasulat po ng mga katagang yan is in a continuous ongoing state. Ang ibig sabihin, I shall never be in want whenever. Tuloy-tuloy po yung pagbibigay ni Yahweh sa atin.
Now, why? Una, as provider, He is our covenant-keeping God. Pansinin po ninyo, ang ginamit pong pangalan ni David sa Diyos ay Yahweh. Nakalimutan ko. Okay. W-H o Y-W-W-H. Yan po ang covenant name ng Diyos. Ang ibig sabihin, yung Panginoon natin, hindi po siya abstract deity, tulad po ng mga pagans. Rather, siya po ay merong covenant relationship sa mga taong naniniwala sa Kanya. Yahweh is His covenant name. Ang ibig sabihin, when God makes a promise, it is a covenant. Ito po ay isang pangako, isang tipan ng Diyos. At yan po ang ginagamit ni David to address our God. Now, Yahweh, tandaan po natin, as believers in Jesus, merong covenant ng Diyos sa atin. When we believe on Jesus Christ, we believe Him as the Messiah, meron pong covenant ang Diyos sa atin. In fact, the reason why Jesus Christ command us to take communion, which we do every first Sunday dito po sa Lord's Way, when we take communion, that was commanded to us by Jesus Christ to remember our covenant with God and God's covenant with us. At yan po ang ginamit na pangalan po ni David tungkol po sa Diyos. Now, makakatulong po sa atin pag nalaman po natin yung pong ancient Near Eastern royalty. Noon po kasi sa ancient Near East, yung pong mga hari ay regularly, they claim the title they are shepherd of the people. Ganyan din ang ginagawa ng ibang mga presidente, leader. Ako ang pastol ninyo, parang ganon. Ako yung nangangalaga sa inyo. Yun po ang practice nila doon sa ancient Near East. Pero papansin niyo dito sa Psalm 23, ina-identify po ni Yahweh na siya ang ating true shepherd king. Na siya raw po ang ating tunay na shepherd king. At dahil siya ang ating shepherd king, His provision will nullify any lack. Ang kanya pong pagbibigay, dahil siya ang ating pong shepherd king, wala tayong pagkukulang. Hindi na tayo pagkukulangin. Lahat po ng sumusunod sa Kanya, sa ating Panginoon, sa Kristo, lalong-lalo na, will never lack anything that we might need. Alam ho ninyo, napakahalagang malaman natin yung pong context dito nung si David po ay nagpapastol doon sa Judean wilderness. Yung pong Judean wilderness, it is harsh. Matindi po yan. No? Hindi po madaling maghanap ng mga kakanin ng mga tupa. At yung mga shepherd po, for them to become shepherd, they will find food in this wilderness. Kanya po, dito sa Psalm 23, ina-argue sa atin na ang pangunguna sa atin ng Diyos is completely competent. Because He is our shepherd, alam niya yung terrain, alam niya yung kalagayan po ng pastulan. Kaya, ang isang mabuting pastol, alam niya kung papaano niya ipoprovide ang pangangailangan ng lahat ng kanyang pinagpapastulang mga tupa. Yan po ang pinapakilala sa atin ni David. Ganyan po ang ating Diyos. He's Yahweh. And He's our shepherd king. At alam ho ba ninyo, pwede nating idagdag dito, yung pong pangangalaga po niya sa mga sumusunod sa Kanya is continuous. Hindi po sporadic. Tuloy-tuloy po yan. Now, meron po akong kukwento tungkol po sa personal life ko. How Yahweh provided for my need. Si Yahweh po kasi, ang pag-shepherd niya sa atin ay tuloy-tuloy. Kaya hindi tayo dapat matakot sa ating present and even in our future. Ganito po ang nangyari sa akin. Nung ako po ay tinatawag ng pastor, ng Panginoon na magpastor, ako po ay sumunod, trusting Him to provide all my needs. I will take
I am taking my masteral sa isang prestigious university, seminary po sa Quezon City, Asian Theological Seminary, believing God will provide all my need. Nakitira po ako sa kakapatid kong si Henry sa Balintawak, pero yung pong tuition ko, inaasa ko sa Panginoon, at saka po yung weekly allowance ko, 150 lang nga lang, every week yan eh. Kasama ng pamasahe, pagkain, 150 a week yan. Siyempre, poor. I was so poor. Pobre ako, pero ang Panginoon po ngayon, isa pong ginawa sa akin ng Diyos ito. Every weekend po umuwi ako sa Kapalangan kasi may ministry po ako sa Balukok. Umuwi ako sa Kapalangan pero ministry ako sa Balukok. Okay, so that time, Friday, wala na akong pera. Ang pera ko po ay hanggang Balintawak na lang. Wala na akong pamasahe, pauwi dito po sa Kapalangan, siguro ang pamasahe ng mga 10 pesos lang. No? Then, nakarating po ako sa Balintawak pero walang laman ang aking bulsa. Wala na akong pera. Pero kailangan kong umuwi sa dito po sa Pampang kasi meron akong ministry nga. Kaya sabi ko, Panginoon, paano ko uwi? Pero sinabi niyo, you will provide all my need. Natulog po ako doon po sa Balintawak, not knowing paano ko uwi, kinabukasan, Sabado po. Alam niyo mga pag Sabado, nung Sabado ng umaga, nag-devotion ako, ang nabasa ko, if God will test you, you will pass the test like gold. Yun ang nabasa ko sa Job. Akalain niyo ba, yung hiniram kong book sa library, binuksan ko, alam niyo yung nakita ko, 20 pesos na luma. 20 pesos. Sobra-sobra para sa aking pamasahe. So, 10 piso lang pamasahe. Sobra-sobra. Now, sinyat ko po si ChatGPT, nagpatulong ako how to mathematically probability na magkaroon ng 20 pesos doon sa book sa library na aking hiniram. Pakita mo next slide. Ang ATS library po ay merong 34,000 books. Now, tinanong ko si ChatGPT, ano yung mathematical probability na magkaroon ng 20 pesos doon sa book sa library na hiniram ko at the time of my need? Ito ang sabi ni ChatGPT. The mathematical probability is this, is 1 in every 34,000. In percentage, that will be 0.00294%. At dahil, sabi, because merong 20 pesos doon, in your time of need, mas tumaas ang hindi pwedeng mangyari. Kasi finding it in your time of need, sabi ni ChatGPT, the percentage that you will have 20 pesos is 0.62694%. You tell me, is that coincidence? That's how Yahweh provide for our needs. Mga kapatid, Yahweh is our covenant God. Alam niya ang pangangailangan natin in the future, so we do not have to worry about the future. Pangalawa, Yahweh as our provider restores our very life. As our provider, si Yahweh po, He restores my very life. Alam mo ninyo, ang buhay sa Pilipinas madalas stressful. Yes? Yes. Okay? Halimbawa, mga simpleng bagay ginagawang complicated sa Pilipinas. Okay? Halimbawa, ayuda. Ayuda, kailangan mo pang pumila. Senior ka, bakit hindi na lang ipadala sa bahay? Pero salamat po sa kapitan namin dito sa Gatbuka. Yung kapitan po namin talagang marunong, no? Sila ang nagbibigay ng ayuda. Pero sa iba, wait lang kayo, wala pa sigob, kailangan photo op, okay? Yung bang nakaka-stress, no? Kailangan mo pang maghintay, pumila, senior ka, then, kasi wala pa sigob or sino pa man na nagbibigay ng ayuda, gusto niya siya ang nagbibigay ng gano'n. Okay, no, isa pa, alam mo ninyo, anbawa, red tape. Red tape, mga simpleng bagay, ginagawang complicated, kaya stressful ang buhay sa Pilipinas. Yung red tape, minsan mag-a-apply ka sa ganito, okay, ilang papeles pa, ganito. Pabalik mo, iba na naman. Bago-bago red tape, kaya nakaka-stress. Kaya minsan naisip ko, masarap ang buhay sa Pilipinas kung walang politiko. Okay? Kasi isa pa nakaka-stress mga politiko, no? Pero alam mo ba ninyo, living in the Philippines can be stress-free.
if you know Yahweh. Kasi sabi po dito, He restores my soul. Literally, it means it brings back, it restores my vital force. Nire-restore po ng Panginoon ang ating buhay para makahinga tayo sa stress. Hindi ba there are times sa sobra-sobra pong parang hindi ka na makahinga. Pero alam ho ba ninyo, isa sa ipinuprovide ng ating Diyos as our provider, He restores our life. Our vitality, inaalis po niya yung ating stress. How? Sabi dyan, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He makes me to lie down. That is the posture of a rested, threat-free sheep. Yung po kasing mga tupa, another background yun po sa ancient Near East shepherding tradition, sheep are easily disturbed when they perceive danger. Pag nakaamoy po sila ng danger, natatakot sila at na-stress sila, and they will not eat, and they will not drink, and they will not rest. Because they sense danger. Parang minsan yung iba, pag merong danger, hindi na makatulog, hindi na makakain, hindi na whatever, stress sila. Pag merong problema, hindi makatulog yan sa gabi, hindi makakain, walang gana, kasi they are sensing danger. Pero, ang good shepherd po, mga kapatid, dahil ganito ang mga sheep, naghahanap siya ng safe and quiet place or pasture. Ganyan po ang ating Diyos. Kay Yahweh po ay may kapahingahan. Kung lalapit lamang tayo sa Kanya, maniniwala tayo sa Kanya, i-unload natin sa Kanya yung ating mga problema at mga worries, He will give us rest. Have you experienced that? I have. Every time, anytime I have some stress, I stop and I go to God who loves me. And then, hindi niya pinaalis yung mga problema ko, pero nadidi-stress ako. Yan po ay provision natin mula po sa ating Panginoon. Sabi po ni Jesus, "Come unto me, and I will give you rest." Hindi lang yun, sabi po ni Jesus, "I am the good shepherd." The good shepherd lays down his life for the sheep. Yan po ang sinabi ng Panginoon. I am a good shepherd. I am the good shepherd. When Jesus said that, He was claiming the title reserved for Yahweh in Psalm 23. In fact, si Jesus po ang katuparan ng Psalm 23. Nung sinabi niyang, I am the good shepherd, okay, sinasabi po sa atin ni Jesus na ang personal God has arrived on earth. Dumating na siya. Ito po ay ayon sa mga prophecies. Sa Ezekiel halimbawa, si Ezekiel pinangako niya na ang Panginoon ay darating dito para pangalagaan niya yung kanyang mga tupa against those false shepherds who were victimizing the sheep rather than caring for them. Kaya po sa Panginoon, hindi tayo na-stress. If you know Him. Ang Panginoon po, ang siyang leader, ang siyang political leader, na hindi ka mai-stress. Kaya po minsan po ay tingnan natin yung ating sarili. Baka minsan ang hope natin na nasa mga political human leaders. Because sa kanila, you will get stress. Kaya ang tunay pong leader ayon sa Bible, we distress our followers. And that is Jesus. Now, for the second point, Yahweh is not only our provider, He is our guide. Going to the next fear po natin. We fear we are going in the wrong direction. That is one of our fears. Baka mali ang daan ng ating buhay. Now, as our guide, Yahweh leads us through safe paths. Siya po ay gumagabay sa atin doon sa mga ligtas na daan. Again, doon po sa nomadic shepherding. Kasi po yung shepherding noon ay palipat-lipat po sila ng lugar.
Kasi nga po, it is a Judean wilderness, kaya po hindi po laging, halimbawa, maraming damo dito, merong still water dyan, pag naubos na yan, o kaya nagtatayot na, pupunta, yung pong shepherd, maghahanap siya ng iba pang pastulan. So it is a nomadic shepherding. Pabago-bago po yung mga pastulan. Kaya po ang shepherd, hindi lamang siya nag-oversee, tinitingnan po niya ang kanyang mga sheep, kundi ginaguide po niya yung kanyang mga sheep doon sa ibang mga pastulan na posibleng dumaan sila sa mga delikadong lugar para po makarating sila sa next pasture nila. Ano po ang sabi ni David? He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Yung pong salitang paths of righteousness, yan po ay mga well-traveled paths that leads to right direction. Kaya po, ang shepherd, pinangungunahan niya yung mga sheep niya doon sa mga well-traveled paths. Kaya dito po makikita natin, ang shepherd, okay, tinitingnan po niya ang ruta, hindi yung sheep. Okay? Nakadepende po yung sheep doon sa knowledge ng shepherd. Kaya po, ang sheep, hindi siya na-stress. Okay? Saan ako pupunta? Hindi, ang shepherd na ang bahala dyan. No? Nagtitiwala po sila doon sa knowledge ng shepherd doon sa terrain. Now, ang implication po niyan ay ito. We should trust Jesus as our shepherd, as our guide. Pinangungunahan po niya tayo doon sa mga reliable, moral, safe paths rather than deceptive, perilous shortcuts. Alam niyo mga kapatid, ganyan ang ating Panginoon. Takot tayo, baka mali ang ating dinadaanan. No, Jesus knows where we're going. Kanya po, magtitiwala tayo sa kanyang pangunguna. And then, idadagdag ko po ito. Alam ho ba ninyo, sufferings and difficult situations are also right paths sometimes? Alam niyo ba yan? Na yung mga sufferings natin, na yung po mga difficult seasons in life natin are also right paths. Kaya po pag dumadaan tayo sa mahirap na kalagayan, baha, ano ba bang problema natin, hindi po ibig sabihin yan na tayo ay nalayo na doon po sa God's right paths. Okay? Sometimes, yung pong mga right path goes directly through dark roads, dark situation, para makarating lamang tayo doon sa next seasonal pasture. Nung bagong Christian po ako, siguro mga 1 to 3 year Christian ako noon. Medyo slow ako eh. Okay? Na lagi po akong natatakot, baka ako'y dumaan sa mahirap na kalagayan. Kasi naisip ko, baka ako pag dumaan ako sa mahirap na kalagayan, kaya natatakot ako, kasi baka pag ako'y nalagay sa mahirap na kalagayan, malayo ako sa Diyos. When I was a new Christian. Pero ngayon, no more. Hindi na po ako ganun ngayon. Kagabi sa devotion po, sa family devotion, dahil binago ni Net yung question, reflection question, sabi niya, parang hindi na applicable sa atin. Lagi naman tayo nagbabasa ng Bible, ganito. So, baguhin natin question. Sabi niya, ano ang kakaiba ngayon sa pagbabasa mo ng Bible kaysa noon? Sabi ko, parang mas madaling sumunod ngayon. Noon parang mahirap sumunod kasi hindi ko pa naranasan ng Diyos. Ayokong magtiwala sa Diyos. Baka padaanin niya ako sa mahirap na kalagayan. Pero ngayon, kahit na pag gusto kong isang bagay na alam kong makakatulong ito sa ministry, sa aking buhay, kahit na mahirap, hindi ako takot sumunod ngayon. Alam mo ninyo, ang isang sign ng nag-mature ka na sa faith when hindi ka na natatakot dumaan sa mga mahirap na kalagayan. Why? Dahil naranasan mo na ang katapatan ng ating Panginoon. That is a sign. Nag-mature ka. Hindi ka na natatakot dumaan sa mga mahirap na kalagayan kahit na dahil alam mo, okay na dumaan ka sa mahirap na kalagayan dahil alam mo yan mag-a-advance sa iyo personally. Pero kung takot ka pa, Panginoon, wag mo akong padaanin sa mahirap na baka
Baka ganito. Well, you need to mature. Easy ka lang, boy. Easy ka lang. Hindi ka bababayaan ng Diyos. And when you experience God's protection and guidance, you will be willing to obey Him. Yan po ang makita natin. Kaya yung suffering or difficult seasons in life, hindi po yan ibig sabihin God has withdrew His guidance from you. Yan po marahil ay paraan din ng Diyos para paraanin ka doon sa next pasture land po natin. Kanya po mga kapatid, dito makita natin ang security po natin. Pansin niyo, bakit tayo matitiwala sa Diyos kahit na mahirap? Kasi yung pong security natin ay nakabase sa reputation ng Diyos. Napansin ho ba ninyo? Sabi niya, He leads me in paths of righteousness for His name sake. Gagabayan niya tayo doon sa mga matutuwid na daan para o alang-alang sa Kanyang pangalan. Ang reputasyon po ng Diyos ang nakataya dito, kaya maasahan natin, gagabayan niya tayo kahit na mahirap yung dinadaanan natin. Kasi pag pinabayaan tayo ng Diyos na namali tayo, sinong mapapahiya? Siya, hindi tayo. Kasi dala-dala natin yung Kanyang pangalan. At dahil siya ang shepherd natin, ang reputasyon po ng Diyos ang nakataya dito, kaya maaasahan po natin na gagabayan tayo ng Panginoon at ang assurance natin ay nakadepende sa Kanyang katapatan. God is faithful. He's Yahweh. When He says something, it is a covenant. Tipan po yan, pangako niya sa atin, kaya maasahan natin, yung security natin ay nasa kamay po niya. And then pangalawa po, as our guide, Yahweh's presence is more intimate in times of danger. Sino na po dito ang nakaranas na mas naging malapit sa inyo ang Diyos nung dumaan kayo sa matinding pagsubok? Noong walang pagsubok, okay lang. Easy lang. Okay? Pero noong nasa pagsubok na, mas naging malapit kayo sa Diyos. Alam ho ba ninyo, that is true in Christian life. Dito makita natin, meron pong critical shift dito na nangyari sa verse 4. Verses 1 to 3, ang psalmist po, dahil walang problema, walang matinding pagsubok, sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He's talking about God. Pero nung dumating na po siya sa verse 4, dumadaan niya sa dark valleys, naging intimate niya ang address niya sa Diyos. Ang sabi niya dito, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff. Ang ibig sabihin, naging personal na. Yung pag-address niya sa Diyos. Mga kapatid, this is instructive for all of us who follow Jesus. Pag ang buhay po natin ay walang problema, maliwalas, meron po tayong mga pagkain, sobra-sobra pa sa araw-araw, we talk about God. Praise God, the Lord is my shepherd. Pero, pag po dumaan na tayo doon sa mga life-threatening situations, we should talk to God. Okay? Pag walang problema, praise God, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pero pag dumadaan na tayo sa mga matinding problema, kailangan we talk to God. Tulad po ng psalmist. Sabi niya, nung dumadaan na ako doon sa madilim na kalagayan, hindi ako natatakot kasi kasama kita. At ang tungkod mo, ang pamalo mo ay they comfort me. Bakit po? Kasi ang totoo lang, ang crisis po should transform our theology into true spirituality. O kayong mga nagpapakanta dito, ito, tip ko lang siya, kayong mga nagpapakanta dito, mga praise the Lord, God is powerful. Tingnan natin, pag nagka-problema nga, okay, anong gagawin mo sa theology mo, Kailangan, pag dinideclare mo ang kapurihan ng Diyos, walang problema, okay yan. Pero pag dumaan ka sa matinding problema, kailangan yung theology mo, ilagay mo sa true spirituality. I-apply mo yan.
Huwag kang padadaig sa problema. Pag walang problema, praise the Lord ka. Pero pag may problema na, tulungan niyo ako. Maawa kayo sa akin. Yung theology mo, i-apply mo kasi. Ibig sabihin, you talk to God. Yung dinideclare mo tungkol sa kabutihan niya, gamitin mo yon at sabihin mo sa kanya ang iyong problema. Alam niyo kasi po, yung guidance po ni Yahweh, hindi po ibig sabihin yan, you will avoid dark valleys in your life. Rather, yung pong guidance ni Yahweh guarantees us that when we go through the valley, we will not be alone. Alam mo ba ninyo, I was thinking about this. Ano yung halimbawa ng dark valley? Alam mo ninyo, yung pamilya namin last week pumunta ng Baguio. Maulan. Nang hinayang lang doon sa binayad sa hotel, kaya tinuloy na nila. Sabi po ni Nanding, huwag na kayong tumuloy. Tingnan nyo, yung ulan, or red warning na yata tayo dito Tumuloy pa rin sila kasi sayang yung hotel Tumuloy sila. Pero alam mo ba ninyo, anong naranasan nila? Pakita ko sa inyo halimbawa ng Dark Valley. Yan po, ang Marcos Highway, zero visibility. Ako nag-drive na ako sa Marcos Highway, zero visibility. Alam mo yung Marcos Highway, Okay, maluwang naman ang Marcos Highway Ang problema, pag zero visibility, wala kang makita. Okay? Yung ba minsan dahil matulit ka, tapos bigla kang hihinto kasi biglang merong sasakyan sa harapan mo. At hindi lang yon, nanghuhula ka sa daan. Kasi zero visibility ka. Bangin yung gilid. Sigsag No? Yan po ang halimbawa ng dark valleys. Okay? Zero visibility, hindi mo alam saan ka dadaan, you had to trust the shepherd dahil pag nagkamali ka, hulog ka sa bangin. Okay? Alam ho ninyo ang nangyari? Yung pong nakasakay, ilang kotse kayo? 4? Hulaan nyo kung anong ginagawa nila habang nagdadrive. Palagay nyo. Ha? Siyempre, nagpipray. Okay. Yun ang ibig kong sabihin. Okay? Ang relationship po natin sa Diyos, transform crisis into an intimate experience. Yung nanay ko po, ang nanay po namin, nagkaroon po siya ng sakit na terminal. Dinala po namin siya sa medical city and then we end up sa heart center. Nung una po, kinakausap pa niya kami. At nakakausap namin siya. Bandang huli na po, hindi na namin siya makausap. Siya po, hindi na rin niya kami kinakausap. Alam niyo, sinong kinakausap niya? Ang Diyos. Namatay po siya na kinakausap niya ang Diyos. Napansin ko po, bandang huli, hindi na siya nagsasalita sa amin, hindi na namin siya makausap. At napansin ko, panay ang bulong sa bibig. Why? She's going through a dark valley. And then namatay nga po siya sa ospital. Mga kapatid, ganyan po ang nangyayari sa atin. Pag dumadaan tayo sa dark valley, huwag po kayong hihiwalay sa Diyos. You talk to God. Okay? Amen. Amen. Naging serious po kayo. Okay? Kanya po, when we talk to God, yung pong crisis natin will become an intimate experience. And then it will eliminate any terror. And then sabi po ng talata, your rod and your staff, they comfort me. Bakit po nako-comfort yung rod yung staff? Kasi ito yung pag nakikita ng sheep, yung shepherd niya, nandun pa yung staff, yung rod niya, at saka yung staff niya, kino-comfort ako niyan. Kasi yung rod, ito yung panlaban ng shepherd dun sa mga kaaway ng sheep. Pag merong manglobo dyan, ang galing ng shepherd, pinoprotektan niya yung sheep. Okay? Pag merong mga predators dyan. At yung staff naman, yung po yung mahabang stick na merong crooked tip dun sa dulo. Yun naman ginagamit niya. Pag naligaw yung sheep, Okay? Hinihila niya, directional yun.
yung rod for the attacks of the enemy at yung staff naman to direct and guide them. Kaya sabi niya, habang nakikita ko yung rod mo sa iyong baywang at saka yung staff mo sa iyong kamay, komportable ako. Ibig sabihin, yung guidance po ng shepherd is active. Pag naliligaw ang sheep, itutuwid ng shepherd. Ganyan po tayo mga kapatid. We don't need to fear if we think we are losing our way, because our shepherd is faithful. He will not allow us to go to the wrong paths. And when there are enemies, predators, He will strike them to protect us. That is Yahweh. Kaya nga po dito makita natin si David, it is really irrational when you are being dominated by these common fears. Your lack of guidance, particular in this point of the message. Now, I'd like to shift. Idalin po natin kay Jesus. Si Jesus, ano po ang isang pangalan niya? Emmanuel. God with us. Jesus is our Emmanuel. Through His death and resurrection, si Jesus po ultimately, He entered the valley of the shadow of death. And He stripped death with its power. At dahil po sa ating pakikisa kay Kristo, tayo po ay hindi mawawasak ng anumang hirap ng buhay. I believe that with all my heart. Dahil po sa ating kaugnayan kay Kristo, wala pong hirap ng buhay, matindimang hirap ng buhay, hindi tayo mapapahamak. Sabi nga ng awitin, dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Dumaan man ako sa baha, hindi ako malulunod. Okay, kasama natin ng Diyos. Okay, yan po ako. With all my heart, I believe that. Walang hirap po ng buhay ang ikakapahamak natin dahil ang shepherd po natin ay tapat. Siya po si Yahweh. Jesus said, in this world you will have troubles, but be of good cheer. I have overcome the world. Sabi po ni Pablo, nothing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. And then he enumerated every threat sa ating pong buhay na maaring kaharapin natin. Pero sabi niya, nothing. Kaya po mga kapatid, let us check our worries. Dito po sa pangalawang pangako po ng ating Panginoon, guidance. So then, how are we going to apply o to live out Yahweh's guidance? Paano natin i-apply ito? Well, dito, ang sa nakikita ko pong application dito, we should surrender our directional life in the control of our God. Okay. Kailangan po i-surrender natin yung pinipilit nating kontrolin yung direksyon ng ating buhay. We can't do that. We're sheep. Okay? We can easily get lost. Kaya po, minsan, let us stop demanding, no? Kailangan maintindihan muna natin yung buhay natin bago natin sundin ang Diyos. Lord, pakita mo sa akin, bago ako susunod, kailangan makita ko 5 years from now. Okay? 10 years from now, Lord, pakita mo sa akin. Kasi baka, alam mo na, sigurista. Okay? No. Enough na po yung unti-unti, isang step. Ganyan po ang buhay ng inyong pastor. Increment, guidance po ng Diyos by the Scripture and through the Holy Spirit. Huwag tayo mag-demand sa Diyos, Lord, pakita mo sa akin. Okay, yung bago ko desisyonan ito, Panginoon. No. You step one step at a time. Trust the shepherd. Kasi pag nagkamali ka, hindi ka naman hayang magkamali ng Diyos eh. Minsan, katuwiran ko eh. Minsan, pag-pray natin bili natin ito. Lakas na loob, pastor. Hindi, pag nagkamali naman ako, tutuwid ako ng Diyos eh. Okay? Ganun. Punta natin yan. Punta natin. Pastor, wala. Hindi. Malalaman natin yan pag pupunta na tayo. Okay? Gag-guide naman tayo ng Diyos. Of course, hindi tayo, siyempre, meron kang guidance. Nagbabasa ka ng Bible, nagpapatuwid ka sa Diyos, kaya huwag kang matakot doon sa mga desisyon. Pag mali ka naman, tutuwid ka ng Diyos. Pag tama ka, tuloy-tuloy lang yan. Ganyan lang po. No? Para hindi po tayo ma-stress sa guidance. And then lastly,
Yahweh is our provider. Pangalawa, Yahweh is our provider. Pangalawa, Yahweh is our guide. And then lastly, Yahweh is our host. Verses 5 to 6. Alam mo ninyo mga kapatid, our ultimate fear is security. Security of our future. Yan po ang ultimate fear natin. No? Gusto nating malaman yung future natin secured. Kaya nga, kailangan malaman natin we should have enough provisions. Kasi pag walang enough provisions, hindi ako sure sa aking future. Kaya kailangan tinitiyak natin yan. Enough sapat yung future, yung provision. Yung pangalawa, kailangan kong malaman na secure yung future ko. Kaya kailangan i-guide ako ng Diyos sa tamang daan. Baka iba yung mapangasawa ko. Parang gano'n. No? Kailangan, guidance kailangan yan. Kasi yung future natin, yan ang ultimate fear po natin. Pero pansinin nyo, ang fear of the future po natin becomes more acute. Mas matindi. Okay? Pag tayo po ay hinaharas ng mga unrelenting enemies. Hindi ba totoo yun? Pag merong laging kumukontra sa'yo, merong laging kumakalaban sa'yo, okay ka na eh. Pero dahil may mga sambalat sa iyong buhay, okay? Di ba nagano ka, yung security mo, baka nawawala yung security mo kasi maraming kang kaaway, no? Merong mga oposisyon. Okay? In fact, yan po ang kadalasang issue ng mga bagong Christian. Kayo po mga bagong Christian kayo, isang issue niyo, magiging tapat kaya ako sa Diyos hanggang wakas. Baka, kaya tahimik lang ka lang, no? Hindi mo masabing sumusunod ka kay Diyos kasi baka hindi mo mapangatawanan yung faith mo. Kasi natatakot ka, kasi maraming tukso, maraming kalaban. Kaya takot ka, hindi ka secure sa sarili mo. Okay, well, I have good news for you. Ang Psalm 23 po assures us of our security. Why? Because Yahweh is our host. Siya po ang host natin. Okay? Sabi po sa talata, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Another background po sa ancient year is hospitality. Nung pong panahon ni Jesus, ni David, even in Jesus, pag nag-host po ang isang Hudyo ng isang traveler, ang ibig pong sabihin yun, kailangan pong bigyan niya ng dangal, honor yung guest niya. Kaya bibigyan niya ng tubig sa kanyang paa para hugasan and then aanoint niya ng oil yung kanyang ulo para bumangus siya, galing siya sa labas eh. Pag nag-host po ang Hudyo, ganun. Para ipakita niyang ginagalang niya yung kanyang guest, water at saka po olive oil na mabango. At mag-offer po siya ng feast. No? Yan po talaga ang kailangan nilang gawin nun, ganun ang ugali. Kaya nga, pag obligasyon mo na talagang igalang mo ang iyong guest. At hindi lang yun, you will protect your guests against the threat. Naalala po ninyo, ang magandang halimbawa dito, si Lot, nung pinapasok po ni Lot as guest yung mga angels, okay, nung panahon niya, nabasa po ninyo yan, okay, na si Lot, talagang pinrotektahan niya yung mga angels kasi siya ang tinanggap niya as guest. At noong yung po mga kapitbahay niyang mga wicked, gusto nilang lapastanganin yung mga angels, no, sabi niya, mga kapatid, huwag niyong gagawin yan, mga guest ko ito. No, mga angels to, guest ko ito. Kaya kung gusto niyong makipagtalik, ito yung anak ko. Yung anak niya, ipagpapalit niya yung anak niya doon sa mga angels. Kasi ganun ang ugali nila. Okay? Now, ganun po ang senaryo dito na pinapakita po sa atin sa verse 5. Yahweh as our host. Okay? Kaya sabi diyan, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Kaya una makita natin, Yahweh's covenant protection defies even our enemies. Now, ano po ba ang enemy natin when we follow Jesus? Alam ho ninyo, Satan is one. Si Satan po, ang kaaway po natin, yung accusation po ni Satan,
Yung condemnation ni Satan sa atin, okay, laging nandyan. Satan will always accuse us of our sins. Satan will always condemn us because of our faults. Pero alam nyo, sabi po ng Panginoon, sabi ng Psalm, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Si Jesus po kasi, kahit na po yung accusation sa atin ni Satan ganyan, si Jesus po, naghahanda siya ng table of righteousness for us. Sabi po ng Bible, tayo raw po ay pinatawad na sa ating kasalanan, tayo raw po ay nilinis na sa ating mga kasalanan kahit na po nakaharap si Satan yung accusation niya sa atin. Kaya sa communion, we always declare that. No? Si Satan, galit na galit sa atin dahil sumusunod na tayo kay Jesus. Pero si Jesus naman, tinatanggap niya tayo. Ino-honor niya tayo. Sino pa yung mga away natin? Yung mga taong ayaw tayong mag-succeed. Okay? Yung mga sambalat nga sa buhay natin. Alam niyo ba, minsan mayroong mga taong naiinggit sa atin. Sana itong taong ito malasin. Ayoko kasi. Mayroong mga taong ganun eh. Naiinggit sila sa atin dahil tayo binibless ng Diyos. Pero salamat po sa Diyos. Yung blessing po sa atin ng Diyos, hindi batay sa inggit ng mga taong galit sa atin. You prepare a table before me in the presence of those people who hate me, who do not want me to succeed. Kasi ang Diyos, kahit na po galit ang maraming tao sa iyo, inggit ang maraming tao sa iyo, God will give you success. Nakita ko po yan sa buhay ko eh. No? Kahit na galit maraming tao sa akin, pero yun hindi mapipigilan yung gustong blessing na ibigay sa akin ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin yan. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Kasi po, yung divine favor supersedes oppositions. Any enemy, potential man or imaginary, cannot block God's blessing bestowed on us in Christ Jesus. Kaya po, kapatid, yung future mo, okay na yan. Now, hindi lang po yan, kasi maaring, Pastor, okay ako ngayon. Paano naman yung future ko? No? Okay ako ngayon, no? Binibless ako ng Panginoon. Paano naman yung future ko? Alam niyo, sabi po ni David dito, tingnan po niyo yung verse na panghuli, yung verse 6. Kinongclude niya yung Psalm 23 with a conclusion. Nung tiningnan niya, kung si Yahweh ang aking provider, kung si Yahweh ang aking guide, kung si Yahweh nagpiprepare siya ng feast before my enemies, ito ang conclusion ni David. Ito ang declaration niya. Sabi niya, if this is Yahweh in my life, I therefore conclude. Okay, kayo mga mayroong logic subject. I therefore conclude. Ano yung conclusion niya? Sabi niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. It means my future is secure. Why? Kasi yung divine goodness, His covenant love, aggressively hunt me down. Yun po yung salitang follow me. Kung papaanong pag dumadaan po yung mga sheep doon po sa delikadong terrain, marami pong mga wolf, maraming mga bandits, na gustong atakihin yung pong mga sheep na yon. They are aggressively following those sheep. Ganyan din po ang description nung follow me. Kung papaanong yung mga dangerous enemy and those bandits are hunting me down eagerly. Well, ang totoo, ang goodness ni Yahweh, ang faithfulness ni Yahweh is the one eagerly tracking me down. Naintindihan po ninyo yun? Hindi yung danger ang humahabol sa iyo. Okay? Though merong mga danger. Hindi yung kamalasan ang humahabol sa iyo. Kundi sabi po ni David, ito ang conclusion ko sa lahat ng bagay. Surely, certainly, nothing but goodness and covenant love track me down eagerly. Now, ang point po ganito. Sino po sa inyo ang nasabing malas ka? Siguro nung merong nakitang balat,
Di ba? Ano? Ako noon, merong nakitang balat sa katawan ko eh. Sabi nung kaklase ko sa college, ay, nako, Jimmy, malas ka. May balat ka dyan eh. Diyan pa naman nakalagay. Okay? Yung bang ganon, yung bang sinabihan ka, malas ka sa buhay, malas ka kasi may balat ka. Kaya, naiisip mo lagi yon. Pag may masamang nangyari, may balat kasi ako dito eh. Kaya gusto mo nang patanggal, pa-cosmetic. Kasi every time, pero alam mo ba ninyo, when you are a follower of Jesus, sabi po ni David, hindi ka malas. Hindi ka sinusundan ng malas. Hindi ka sinusundan ng masamang kapalaran. Kundi, if Yahweh is your guide and is your host, ang sumusunod sa iyo is goodness. It is covenant love. Yan ang sumusunod sa iyo. Kaya pwede mong i-declare, pwede kong manalangin sa Diyos, Panginoon, maraming salamat po, hindi ka malasan ang susunod sa akin. Hindi po masamang palad ang sumusunod sa akin. Ang susunod po sa akin dahil tapat ka is your goodness and your mercy. And your mercy. Mga kapatid, simula po sa araw na ito, kung laging negative ang inyong isip, baguhin nyo. Kasi hindi po yan ang totoo. Kung lagi niyong iniisip, tinatatakot kayo sa buhay dahil nga meron nagsabi sa iyo, malas ka kasi meron kang balat o kaya meron ganito, baguhin po ninyo ang isip ninyo. Hindi po yan ang salita ng Diyos sa inyo. Ang salita po ng Diyos sa inyo, ang sumusunod sa inyo, ang masugid na sumusunod sa inyo, hindi kamalasan. Hindi masamang kapalaran. Ang susunod po sa inyo, eagerly wanting to track you down is God's goodness. It's God's mercy. Yan po ang totoo. I cannot overemphasize this. I also have to teach myself tungkol po sa bagay nito. It is Hesed. It is God's unfailing love. Kaya po ang security po natin, mga kapatid, hindi po yan nakabase kung tayo ay humahawak sa Diyos. Of course, we have to hold on to God, pero ang security po natin nakadepende sa relentless grace ng Diyos that is chasing us down. Hinahabol tayo ng pagpapala. Yan po ang picture ng Bible. Kaya po pag merong nangyaring masama sa inyo, huwag niyo sabihin, malas talaga ako. Kaya kailangan merong mangyari sa akin. No. Maring mahirap pero right path din yan. Kaya yung negative thinking po natin, baguhin natin yan pag meron pong nangyayaring hindi maganda sa atin. Now, pansin nyo ang scope niyan. All the days of my life. Sabi diyan, all the days of my life. Hindi lamang po yung mga good days, hindi lamang yung mga peaceful days, hindi lamang po yung mga prosperous days. It includes days of crisis, grief, economic hardship, and even old age. Now, ibig lang sabihin, all the days of my life, wala pong future na labas sa boundary ng covenant love po ni Yahweh sa atin. Wala. Okay? Ang future po natin is already occupied by God. God is already in our tomorrow. Ibig sabihin, arranging what we need before we even arrive. Nung si Net po ay ma-diagnose na yung kanyang thyroid was cancerous. 2 beses namin pina-check up St. Luke's and UST. Si Net, na-opera na po yung thyroid. Inaspirate, pina-check po nung doktor niya, positive, 2 confirmation, UST at St. Luke's. Nung sinabi po sa amin yon na nakakatakot yung salitang C, yung cancer. Sinabi po sa amin yon, yung bumaba kami, sakay kami sa kotse, halos hindi ako may switch yung kotse. Siguro mga 2 to 3 minutes kami nakaupo. We are processing the things na nangyayari sa amin na Net. Hindi ko ma-start yung kotse. Pero before that, nakabasa ako nung tungkol sa asawa ni Rick Warren sa US, si Kay Warren. Si Kay Warren was also diagnosed with breast cancer.
Naaalala ko yung nabasa ko. At yung kinote ni Kay Warren, sabi niya, "My life is in your hands." Nabasa ko yun before na ma-diagnose si Net with cancer. Alam mo, nung maalala ko yun, ito po ang lumabas sa bibig ko. Sabi ko kay Net, "Net, alam ng Diyos na dadaan tayo sa stage na ito. So let us trust Him." Then, start na yung kotse. And we went through the process. Ngayon, okay na siya. Sexy pa. Amen. Amen. Kaya po yung future natin is already occupied by God. Kaya po palitan natin yung fear natin of the unknown with the conviction that God's goodness is chasing you. Yun ang sumusunod sa inyo. Patuloy nating i-remind yung sarili natin, hindi kamalasan ang sumusunod sa akin, kundi yung kabutihan, katapatan ng Diyos ang sumusunod. Hinahunting ako. Yan ang sumusunod sa akin. Pag meron pong mga unexpected bills, merong crisis na unexpected. Of course, crisis is always unexpected. Declare yung God's covenant love is always actively tracking your family. Now, by the way, mga kapatid, dadagdag ko lang po, then I will close this message. Ito pong ginagawa ng Diyos na ito, hindi po utang na loob ng Diyos sa atin. Wala pong utang na loob sa atin ng Diyos. Imagine, may utang na loob sa atin ng Diyos. It will never happen. Ito po, lahat ginagawa ng Diyos sa atin, favor lahat ito, because of His covenant love. Because of His covenant name, Yahweh. Idagdag ko lamang po yan. Kasi baka iniisip ninyo, may utang na loob sa inyo ang Diyos, at dahil wala kayong nagawang mabuti sa buhay niyo, kaya walang ibibigay na kabutihan ng Diyos. Kasi lahat kapalpakan ng ginawa niyo sa buhay, kaya iniisip niyo, hindi kayo bibless ni Lord. Hindi po utang na loob ito ng Diyos. It is His covenant love. Now, the big question, why so sure about God's hesed, God's covenant love? Ang totoo po mga kapatid, only God's covenant love, kaya po ang word natin nag-i-exist. Tingnan po ninyo ang proof sa biblical narrative. Bakit po tapat ang Diyos? Tingnan nyo yung biblical narrative. Sa creation, ginawa po ng Diyos ang isang mabuti at beautiful world. Kinreate po niya tayo ayon sa kanyang wangis para pangalagaan natin ang creation. Pero anong nangyari? Nagkaroon ng fall. Genesis 3. Bumagsak po ang tao sa pagkakasala, nagrebelde po ang tao sa rule ng Diyos, pinili po ng tao maging independent sa Diyos. Pero sa kabila po ng rebellion ng Diyos, ng tao, ang Diyos po, hindi niya ginib up yung purpose niya. Kaya pinili niya ang Israel. Nakipagtipan po ang Diyos kay Abraham na mula sa kanyang lahi, bubuuin niya ang Israel para i-bless yung nation. Ibinigay po yung tabernacle kay Israel, ibinigay yung Torah, yung kautusan, para i-model ng Israel ang kabutihan ng Diyos sa mga nations. Pero anong nangyari? Israel continuously failed despite God's faithfulness. Kaya anong nangyari? He sent Jesus. Out of His covenant love, si Jesus po ay sinugo ng Diyos. At si Jesus po, siya po ang climax ng God's covenant promises para po i-restore ang tao at ang creation back to God. At si Jesus po, literally, He walked through the death valley para po sa atin, and by His resurrection, si Jesus po, He was declared that He is Lord. He defeated our ultimate enemies, Satan, sin, and death. And He sent the Holy Spirit. Si Jesus po, umupo siya sa kanan ng Diyos at ibinigay po ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu sa lahat ng mga followers ni Jesus para i-assure po ang lahat na sumusunod kay Jesus ng kanilang sure inheritance in this world and in the age to come. At ang new creation na atin pong blessed hope na inaasahan po natin, darating yan. Bakit? Because of God's hesed.
God's covenant love. Kaya maasahan natin talaga ang Diyos natin ay tapat. And because He is Yahweh, is our shepherd, nuulit ko, Yahweh is our provider, is our guide, is our host. Let us pray. Tayo pong lahat ito ngayon, let us pray. Kung kayo po ay merong mindset natatakot sa inyong buhay dahil iniisip ninyo baka merong masamang mangyari sa inyo na hindi nyo makakayanan, baguhin po ninyo ang isip nyo, mga kapatid. Hindi po ganyan ang Diyos na tumawag sa atin kay Kristo. Siya po ang Diyos nating tapat. Ang covenant name niya is Yahweh. When He makes a promise, He will fulfill it even though we are not faithful. That is Hesed. Kaya po, pasalamatan natin siya, i-declare natin sa kanyang harapan ngayon yung ating faith as our Yahweh, provider, guide, and host and protector. Aming Amang Diyos, purihin po ang pangalan ninyo dahil kayo po ang Diyos namin. Yahweh, that is your covenant name. And through Jesus, we who believe in Jesus, you have a covenant with us. At kayo po ang nag-initiate ng covenant na yan by sending your Son, fulfilling all your promises in the Bible. Kaya, by the Holy Spirit, help us to trust you more and more and more in our lives. At mapaglabanan namin yung mga common fears namin. Dahil it will be irrational for us to live in those fears dahil kayo po ay tapat. And you want us to believe you always na hindi po kayo makakalimot sa iyong mga pangako. At maunawaan namin na kahit na po mahirap ang aming mga sitwasyon, yun pa rin po ay mga right paths mo para sa amin. At lalo po naming mararanasan ang intimacy mo, intimacy during crisis, during hard situations. Kaya sa halip na lumayo kami, malamig kami, pag kami ay dumadaan sa mahirap na kalagayan, Panginoong Diyos, magtiwala kami, manalangin kami, gamitin namin ang aming theology sa aming spirituality. Kausapin ka namin, manalangin at magtiwala. Gumawa ng mga hakbang na pinag-isipan, mga desisyong winari-wari namin dahil sa iyong salita, sa iyong spirito. Kung meron man po dito na nangangailangan ng katiyakang yan, kayo po ang patuloy na kumausap sa Kanya after my message. Salamat po sa inyo for sending Jesus, the ultimate climax of your covenant love. Salamat po, Diyos, for sending Him and the Holy Spirit that you sent to confirm your love for us. In Christ's name we pray. Amen.